hindi na maganda ang trato sa'yo? Sa tingin mo ba, magtsatsaga ka pa rin kahit sinasabi mong matagal ka na sa kumpanyang yan? Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita kay News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasukan mo na! Wala mga kababayan, bakit wala namang... Ayun, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na inyong maririnig. Walang iba kung hindi kay Sir Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Baka sabihin ni Sir Jake, lagi na lang nire-react ni yung mga yung mga live stream ko ni BT. Kumbaga napupulot ko rin sila dito sa mga news channel dito. No, Sir Jake, ayan talagang kasi kwela talaga si Sir Jake kung magpaliwanag. Yun ang maganda doon No, nahahaluan ng kwela. Ayan, syempre isa din sa magaling magpaliwanag to. No, bilang TVJ Defender, no, talaga na magaling siyang magbigay ng komento sa bawat napapakinggan natin sa kanya. At syempre, dinadagdagan pa natin dito. No? Dinadagdagan ko pa ng Kumbaga, kung makulit siya, mas kinukulitan ko din. Kumbaga, kulitan na! Ayan, tuloy na natin. Pinapangalanan si Master Joey De Leon dun sa kanyang mga patama. Bakit tinatamaan ng tape incorporated? Bakit tinatamaan ng tape bulaga? Kasi sabi dito mga kababayan, broadcast ulit yung ating source, sabi dito, inaraw-araw ang pasaring. Joey De Leon, puro patutsyada laban sa Itbulaga. Ba't ba kasi kayo tinatamaan? Wala naman kasing pinapangalanan si Master Henyo Joey De Leon sa kanyang mga post at patama. Hindi ko alam kung bakit tinatamaan ng mga taga-tape Bulaga. Ayun yung kapag ikaw, una kang kumibo, guilty ka. Diba? Kasi kung hindi ka guilty, no, kahit anong sabihin sa'yo na patutsyada ng kahit sino, o parinig, no? Kung hindi ka naman guilty sa mga sinasabi niya, is hindi ka maapektuhan, hindi ka magre-react. Kaso nga lang napapansin ko talaga, no? Bawat salita ni Sir Joey De Leon is may nagre-react dun sa kabila. No, lagi nilang binibili. Mabentang mabenta yung ginagawang pagre-react ni Sir Joey. Kahit wala siyang binabanggit na pangalan, talagang pilit nilang sinasalo. Diba? Bakit nasasaktan ba kayo? Ay, kaya break ang Mayor Jake. Kaya okay na po sa akin yung kapitan. So sabi dito mga kababayan, basahin natin yung post galing sa ugat ng GMA. Sabi dito, mukhang matagal pa bago tumigil si EAT host Joey De Leon sa pagpapatutsyada sa dati nitong employer na television and production exponent, Tape Incorporated, sa isang programa nitong Itbulaga na dati niyang kinabibilangan. Nakakatawa lang kasi bakit sila tinatamaan ng matindi sa mga patutsada si Master Joey De Leon. Wala naman kasing pinapangalanan mga kababayan. Etong si Master Joey De Leon sa kanyang mga patama, hindi ko alam kung bakit tinatamaan ng taga-tape. Diba bakit guilty ba kayo? Sa nagawa nyo? Gagawa-gawa kayo ng ganyan tapos guilty kayo. Pag tinira kayo ni Master Henyo Joey De Leon, kala nyo naman inapi na kayo. Kaya nga yung may kasibihan bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Ako kaya sinasabi ko, bato-bato sa langit ang tamaan, pangit. Diba? Diba? So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Eto kamakailan lang ay inanunsyo ng tape na ang karapatan nito sa titulo at trademark sa Itbulaga ay na-renew for another 10 years ng Intellectual Property Office of the Philippines or yung IPO Philippines mga kababayan. Ang tagumpay na ito ng tape ay nangyari matapos magdesisyon ang mga original na host na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon na iwan ng longest running noontime show in the world. Yan pa yung sabi dyan. Alam nyo dito kasi sa bandang ito medyo sinungaling yung mahayag nila dito. Kasi mga kababayan, kung akong tatanungin, hindi naman iniwan ng TVJ ang Itbulaga. Ano po, hindi po iniwan ng TVJ. Sila ang pinaalis ng produksyon ng Itbulaga.
Medyo may pagkasinungaling tong article na to. Tama yun, hindi naman iniwan ng TVJ ang Itbulaga talaga. Paano nila iiwan ang Itbulaga? Mahal na mahal nila yung Itbulaga. Kung baga, ganun-ganun na lang nila iiwan ang Itbulaga. No? Sa loob ng ilang dekada silang nagsilbi diyan sa tape. At ilang dekada rin silang nagbigay ng silbi diyan sa GMA7. At ilang dekada din silang nagsilbi sa Itbulaga. Sa tingin nyo, masaya yung TVJ na aalis na lang sila basta-basta dyan? Meron pa nga nagsasabi, planado talaga ng TVJ na umalis dyan, ganto, ganyan, ganyan. Tapos kasi matagal na silang nagpaparinig na parang gusto nilang lumipat sa TV5. Alam nyo minsan hindi mababanggit ng mga tao yun kung wala silang nakikitang hindi magandang kalakaran na nangyayari. Ngayon, kung may nakikita silang hindi magandang kalakaran na nangyayari, syempre, anong gusto nyong gawin nila? Syempre, TVJ yan eh. Hindi mo basta-basta mauuto yan. No? Hindi mo basta-basta masasaklaw yan. Kumbaga may tira na yan, may sinabi na yan. No? Hindi sila basta-basta dito sa industriya ng showbiz. At lalong-lalo na sa noontime show dyan sa Itbulaga. Kung meron mang pinaplano na hindi maganda noon, talagang siguro hindi nila nagugustuhan hanggang sa lumabas na nga doon sa mga interview sa kanila yung plano na hindi maganda. Siguro naiisip nila yon na parang gusto na lang natin lumipat, parang ganto, ganyan, ganyan. Ikaw ba sa isang kumpanya, inaapi-api ka na, binubusabos ka na ng amo mo, hindi na maganda ang trato sa'yo? Sa tingin mo ba, magtsatsaga ka pa rin kahit sinasabi mong matagal ka na sa kumpanyang yan? Kunwari, nagpalit na ng manager, nasanay ka dun sa manager mong mabait. Diba sa isang kumpanya, nagtatrabaho ka, parang si Tony Toviera, nasanay sila kay Tony Toviera, na talagang pata sa kanila, wala silang naging problema sa loob ng ilang taon. O tapos, i-apply naman natin dito sa ibang kumpanya. Halimbawa, nagtatrabaho ka, malakas ka sa manager mo, ganto, ganyan, ganyan, maganda naman yung pagpapatakbo sa inyo. Kaso, biglang nagpalit ng manager. Tapos, yung manager na yon is hindi maganda ang gustong maging bagong patakaran na sabihin sa inyo. Sa tingin mo ba is matutuwa ka? Iba na yung ginagawang trato sa inyo? Hindi na yung katulad ng trato dati. Kumbaga parang binubusabos ka na, parang gano'n eh. Napanood ko yan sa isang sini-sini sa Facebook, may gano'n eh. Nagpalit ng manager, nagbakasyon lang yung manager, tapos parang inalila na yung mga trabahador niya, ganto, ganyan. Diba? Sa tingin nyo, magtsatsaga ka pa? Magtsatsaga ka pa dyan? Diba? Siyempre, makakapag-isip ka na, alis na lang ako dito kasi iba na yung trato dito. So parang gano'n na rin siguro yung naramdaman ng TVJ noon. Parang iba na yung nangyayari dito sa paghawak sa atin. 'Di ba? Iba na yung humahawak, parang hindi na katulad ng dati. Siguro may mga gano'n. Syempre, TVJ ay nakakaalam kung ano talaga yung punot dulo at tunay na problema. So napaliwanag lang nila yung iba sa interview. 'Di ba? Katulad nung nagpaplano tanggalin, parang ire-reformat sila, may mga tatanggaling tao, tapos ititira lang talaga yung mga sinasabi nilang importante daw, yung malakas sa tao, Marius. Diyos ko, kahit naman nandiyadyaan yung mga gusto nilang tanggalin, napakalakas pa rin ng Itbulaga na hindi mo malaman kung bakit gusto nilang tanggalin. Kaysa si Paulo daw, puro pamamakla lang ang alam. Ganun yung karakter na ginusto ng mga tao kay Paulo Diba? Ayun yung nakita ng mga tao kay Paulo. Yun yung niyakap ng mga tao sa kanya, yung pagbabakla-bakla niya. O pasensya na sa mga sa mga gay na kaibigan natin diyan, no? Alam kong maiintindihan niyo ako sa salita kong ganito. Si Paulo is nakilala sa ganong postura niya. Doon siya kinagat ng tao. So anong gusto niyong gawin? Baguhin ni Paulo kung ano yung kinagat sa kanya ng tao? Doon siya minahal Doon sa pagbabakla-bakla niya na Tapos sasabihin nyo, dahil puro kabaklaan lang ang alam ni Paulo, doon siya minahal ng tao Diba? Doon siya kinagat Tapos sinasabi niya, si Raisa, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi nyo matatanggal yan. Kumbaga, alaga ng Tito Vic and Joey yan Si Ryan Agoncillo, gusto nyo tanggalin, ganyan. Ang galing ni Ryan Agoncillo mag-host. Batak na batak yan mag-host. Kaya niyan dalhin, talentadong Pinoy nga, dinadala niya Diba siya lang mag-isa na go-host nun pero dalang-dala niya yung talentadong Pinoy. Alam ng TVJ yung ginagawa nila.
Tapos yung TBJ, tatlong araw sa isang linggo papapasukin. Sa tingin nyo ba, matutuwa sila sa mga ganong bagay na nangyari sa kanila? Ang laki na magiging pagkakaiba dahil ang gusto is palitan sila. Kumbaga, gusto naman bigyan ng pagkakataon yung mga bago na makapasok. Bigyan ng pagkakataon. Bakit hindi ba nakakapasok yung mga bago? Hindi ba nabibigyan ng pagkakataon? Ang dami nga nabigyan ng pagkakataon ng TBJ simula nang tumapak sa Itbulaga yung mga baguhang artista. Kumbaga, wala sa plano nila na umalis talaga dyan. Yung sinasabi ko nga, hindi nila basta-basta iiwan ng Itbulaga. Kumbaga, sila na lang yung, napaalis dyan. Kung kusa silang umalis dyan noong May 31, dahil yun, doon sa mga issue, dahil doon sa mga dahilan na yun, kaya nagdesisyon na rin silang umalis. So parang ang ginagawa sa kanilang magiging bagong patakaran is parang pinapaalis na rin sila. Kahit sabihin na hindi sila pinapaalis, pero parang gano'n na rin yun. Kumpleto ang legit Dabarkads. Kung titibagin nila yan, lahat yan, mag-aalisa na yan. Kung magbabawas ka ng isa dyan, tatanggalin mo ang isa, mag-aalisa na yan. So parang paalisin mo ang isa dyan, parang pinaalis mo na rin silang lahat, parang gano'n yan. Hindi makasarili si Tito Vic and Joey. Hindi sila kung makasarili yan, wala silang pakialam sa mga kasama nila. Diyan pa rin sila sa GMA7, diyan pa rin sila sa Itbulaga. Pero dito may pakialam sila sa mga kasama nila Parang anong nangyayari, paalisin nyo ang isa, parang pinaalis nyo na rin kami. Kahit sinasabi nyo hindi nyo naman pinapaalis ang TBJ, ang problema may mga papaalisin kayo. Parang sinagasaan nyo na rin yung TBJ doon. Sabi pa dito mga kababayan, yan, sa kabila ng pangyayaring ito, nananatiling aktibo si De Leon sa social media upang ipahayag ang kanyang mga opinyon na madalas ay pahapyaw pero obvious naman na may pinariringgan daw. Yan, nito lang Augustine, nag-post yan ng isang pahayag na nagpapahiwatig tungkol sa isang fake na agad namang nanganak ng mga espekulasyon tungkol sa kung ano ang kanilang tinutukoy. Bakit nasasaktan ba sila pag sinasabihan natin ng fake? Mga kababayan, kasi ako tatanungin, alam naman natin na ang nauna sa Itbulaga ay TBJ. TBJ is Itbulaga, Itbulaga is TBJ. Tama. Mismo nang galing yan kay Mayor Bullet. Anong iisipin natin? Hindi sila fake. Kung TBJ ang Itbulaga at Itbulaga ang TBJ mga kababayan, at sabi pa nga ni Mayor Bullet, Itbulaga cannot live without TBJ, ano sila? Natural, di imitation, fake. Diba? Ano gusto nyo sabihin? Original sila. At Kumbaga, ito sa gamot, merong branded, merong generic. Kaya nga sinasabi ng mga ibang katunay natin diyan, sila yung generic na Itbulaga. No, ganun ang kinalalabasan nyo. Kasi ang original talaga is wala diyan. No, alam nyo rin naman siguro sa isip nyo kung sino ang original na pilit yung gustong burahin sa pag-iisip ng mga tao. No, sinasabi hindi naman namin gustong burahin Ano yung ginagawa ng mga host na pagtanggal ng mikropono doon sa mga bumabati sa TBJ? Di ba parang gusto nyo nang burahin? Kasi kung hindi nyo gustong burahin, no, ang TBJ sa Itbulaga, ang alaala nila dyan, hindi nyo tatanggalin ang mic sa mga taong gustong bumati at magpasalamat sa TBJ. Dahil kung kayo ay papayag na batiin nila ang TBJ, ang ibig sabihin nun is nagbibigay kayo ng respeto diyan sa mga nauna at kung sino talaga yung naging foundation ng Itbulaga, kaya nandiyadyaan yan. O sasabihin na naman ng iba, uulitin ko na naman, kaya nga nandiyadyaan yan dahil ang tape ang nagpuhunan dyan, dapat yan wala na. Dahil nga 'di ba nung unang simula ng Itbulaga is hindi sila sumusweldo, ganto ganyan. Kumbaga may sumalo lang sa kanila. May nagsabi pa ng comment na pasara na nga yan. Diyos ko po. Salamat, kumbaga salamat doon sa sumalo sa kanila. O sige ibigay natin yung punto na may punto ka, sige. Pero yung ibinigay na pagsalo sa kanila is nabayaran na nila ng napakaraming taon. Binawian nila. Hindi nila sinayang yung pagkakataon na binigay ng tape sa pagsalo sa kanila. Hindi mo sila nakita ng kapabayaan. Bagkos, mas lalo nilang pinagbutihan. Kaya nagtagumpay ang Itbulaga. Kaya ang tape ay kumita ng kumita syempre. 'Di ba? At naging matatag na management, ganyan. Oh, dahil kanino 'yon?
Siyempre sa TVJ. TVJ ang gumagalaw. TVJ ang nagpapasaya ng mga tao. Hindi ang tape. Sila ang gumagalaw. Sila yung trabahador eh. Ika nga kung may-ari ka ng isang company, no, may-ari ka pero tamad naman lahat ng mga trabahador mo at wala silang ginagawa para magkaroon ng progreso yung negosyo mo para kilalanin o para maging maganda yung produkto mo, is babagsak at babagsak yan. Pero ang ginawa ng TVJ, o pagpalagay natin sila yung may-ari, sila yung management, ganito, trabahador ang TVJ at Legit Dabber Cats, ginawa nila yung parte nila. Ginawa nila yung trabaho nila ng mabuti. 'Di ba? Para hindi sila mapahiya dyan sa management na yan. Itinaas nila yung management ng tape, itinaas nila ang pangalan ng Itbulaga. 'Di ba? Nagbigay sila ng tuwa at saya sa mga tao. Nagbigay sila ng sakripisyo araw-araw. Binigyan nila ng sipag lahat ng ginagawa nila. Kaya nag-success ang Itbulaga. Dahil sa TVJ. Dahil kung tatamad-tamad ang TVJ at wala silang pakialam sa programa ng Itbulaga, matagal na yang nagsara, matagal na yang nawala. Hanggang sa umalis ang TVJ, hanggang ngayon pinapakinabangan nyo pa rin yan. Ngayon, kung may sama kayo ng loob sa TVJ dahil sa umalis sila, o sinasabi nyo umalis sila, o pinaalis sila, alin man sa dalawang yon, karapatan pa rin ng TVJ na makakuha ng credits sa bawat bumabati sila sa kanila kung nanggagaling man dyan sa segment ninyo. Dahil kung tatanggalin nyo sa mga tao yung mikropono at pipigilan nyo yung mga tao na bumati sa kanila dahil parang pambabastos na po iyon. Hindi na po maganda yon. Parang tuluyan nyo ng inaangkin. Alam naman natin na talaga ang TVJ, ang tunay at legit na talagang Itbulaga. Sila ang branded talaga. Sila ang kinikilala. At walang natirang legit Dabber Cats dyan ngayon sa Itbulaga. Lahat ay wala. At saka kahit naman may pumasok na legit Dabber Cats na isa dyan wala ang TVJ dyan. Dahil ang TVJ at Itbulaga nga ay iisa. EAT ang TVJ ang fake. Diba? Gagawin pa bobo ang mga tao. Sus mio Marimar. Sabi pa dito, basahin pa natin. Nang sumunod na araw, nagpatuloy siya sa kanyang sunod-sunod ng mga misteryosong post. Sa pagkakataong ito ay nagpapahiwatig ng konsepto ng pagiging orihinal. Tunay naman sila naman talaga yung original. Oh! Sabi pa dito mga kababayan, yan, highlights pa natin. Dahil sa mga post na ito ni De Leon, nagtalo-talo mga netizen at mga tagahanga kung saan mas marami ang sumusubok malaman ang nais ipahiwatig ng 76 years old TV host na inuugnay naman sa patuloy na alitan sa pagitan ng tape at ng mga dating Itbulaga host, mga kababayan. Kasi may inano dito si Master Joey De Leon. Sabi niya dito, creativity is seeing something that does not exist already. We have been existing for 44 years. Wala pa kayong mga mata. Be creative. Alam niya, tunay naman kasi yung sinabi dito ni Master Joey De Leon. Wala ba silang mga mata at mga utak para gumawa ng sarili nila? Maging creative kasi kayo para hindi kayo sabihan ng fake news. Tama naman yun. Dapat maging creative kayo. Kasi, ayan nga diba katulad ng G sa Gedli. Saan ba ginaya yan? Diba sa One for All for One, bayanihan of the people lang din. Parang wala ding pinagkaiba. At saka kapikat, maging creative kayo. Sabi pa dito mga kababayan. Ayan, noong August 12 naman, inalala ni De Leon ang kanilang papel. Kanyang papel sa pagpapangalan sa palabas na Itbulaga noong 1979 at ibinahagi ang matagal ng kasaysayan nito. Sayin pa natin, marami. Alam nyo yung mga ipinopost nila, yun din yung nakakasakit sa kanila. Sabi pa dito mga kababayan, ang pinaka-latest niyang post sa X ay noong August 13. So ito sa Twitter to, yung X mga kababayan, Twitter. August 13, kalakip ang group photo ng EAT host na may cryptic na caption. Sabi dito, Dabber Cats Unoriginal. The others unoriginal. Sabi dito, unoriginal tapos unoriginal. Ibig sabihin, yung sinasabi dito ni Master Joey De Leon, yung Dabber Cats na nandoon sa EAT, yun yung original. At yung others, mga kababayan, yun yung fake. Di natin alam basta fake. Sabi pa dito mga kababayan, yan,
Ang nakakapagtaka lang ay kung bakit biglang nag-iiba ang hip ng hangin. Dahil isang panayam sa kanya ng Philippine Entertainment Portal o yung tinatawag na PH noong 2012 ay aminado si De Leon na hindi nila maaaring ilipat ang Itbulaga sa TV5 dahil aniya hindi naman sila ang producer ng show. Ito yan, itong picture na ito. Wait lang, yan. Diba nagawa na natin ang reaction niya? Sabi ko pa nga sa inyo mga kababayan, ito ay pabirong sinabi lang ni Master Joey De Leon. Kasi sabi niya dito, kung ako lang si Mr. Tony Tobiera or Mr. Tobiera, ililipat ko ang Itbulaga dahil for the record purposes, for me lang ha, kasi hindi naman akong producer eh. Pero, para masabi ko sa mga apo ko na hoy, ang show lang namin ang nag-channel 2, nag-channel 9, nag-channel 7, at nag-channel 5 at nandun pa rin, diba? Ang lawak nga ng ano nila kung saan channel na sila pero talagang lagi silang patok. 'Di ba? Kahit saan silang magpuntang channel. Kahit nga ito sa Channel 5, alam naman natin, madalang talaga yung nanonood dati sa Channel 5. Sorry sa sasabihin ko. Pero ito naman is totoo naman talaga. Kahit mga katunay, kayo alam nyo na din naman yon na talagang madalang ang nanonood sa TV5. Pero nung lumipat ang TVJ sa TV5 is naging mainit ang TV5. Diba? Ika nga nila, kung saan sila lumipat na istasyon is talagang nagsha-shine, umiinit. Talagang sinusundan sila ng mga tao kasi may mga programa nga na lumilipat ng channel pero hindi na sinusuportahan ng tao eh. Parang wala nang gana sa kanila eh. Mas sinusubaybayan pa yung kapalit nila dun sa channel na yun. Pero ang TVJ, diba? Sinubaybayan pa ng tao, partida na yun, naiwan nila yung pangalang Itbulaga dun. Pero talagang TVJ pa rin ang sinundan. Mga kababayan, pabiro po yan. Yang sinabing yan ni Master Joey De Leon. Hindi ko lang kasi alam doon sa iba kung bakit nila siniseryoso yung pabirong biro ni Master Joey De Leon. Diba, sabi pa dito, basahin pa natin. Yan. Nakabangan netizen sa patuloy ng mga patutsada ni De Leon sa nakakapagpadagdag ng intriga sa kasalukuyan. Sagupahan ng tape at TVJ na para ng isang soap opera. Alam niyo, hindi ko alam kung bakit yun sasaktan. Kasi kapag sinasabihan ko yun ng fake, tunay naman yun. Sabi nga ni Master Joey De Leon, para hindi kayo masabihan ng fake, huwag kayong ganon. Huwag kayong ganon, oy. Huwag ganon. Gagaya kayong masyado, eh. Kaya kayo nasasabihan ng fake kasi nanggagaya kayo eh. Kung hindi sana kayo nanggagaya, di kayo masasabihan ng fake at copycat. Diba, alam nyo kung ayaw ninyo masabihan ng fake, simple lang. Surrender nyo yung trademark tapos na ang usapan. Ayun nga eh. Napakasimple lang, isurrender lang yung trademark tapos na ang usapan eh. Kung bakit talaga iniipit nila eh. Diyos ko, maawa naman kayo sa Itbulaga na pangalan. Diba? Parang durug-durug na eh. Diba? Sinabi ko nga, kukumpunihin ng TVJ yan. Kapag napunta uli sa kanila yan. Kapag nakilala yung Itbulaga, alam nyo, hindi dahil dyan sa pangalan na yan, kundi dahil sa TVJ. No? Ibabalik nila yung sigla niyan. Tunay na nagmamay-ari para hindi na kayo dikdikin pa ng publiko at sabihan araw-araw na tama. Itbulaga. Hindi, diba? Sir Jake, baka sinasabi nila sa isip nila, ayos yun, lagi tayong pinag-uusapan. Yun lang yung pinakasimple dyan. Sabi dito, mga op-op kasi yung mga nasa fake bulaga. Alam nyo, hindi ko maintindihan sa kanila. Mismong taong bahay na ngayon nagpaparamdam. Katulad nung si tatay kahapon. Yung kagabi, yung binigyan ng ampalaya at saka isda. Kahit binigyan nila, ang sinabi pa rin ni tatay, ay dun pa rin ako sa dati. Diba? Kahit binigyan na nila ng ampalaya na ginisa at saka isda, mismong sinabi pa rin ni tatay, ang masasabi ko lang sa Itbulaga, yun pa rin sa dati. Iluto na pero di pa rin kumagat eh, no? Diba mga kababayan, masakit pakinggan nyo sa kanila, nagpatay malisya na lang sila para hindi sila gaanong mahalata. Kasi kung tutusin, walang chance si Buboy para tanggalan ng mic si tatay. Binigla eh, ang bilis magsalita ni tatay nun eh. Diba, sabi dito naman Teresa de Jesus, kaya nga JDL is a comedian, pero henyo master. Yes, hindi natin kasalanan kung tinatablan or tinatamaan sila sa mga sinasabi ni Master Joey De Leon. Kasalanan na nila yun. Yun lang yung mga kababayan. Kung nasasaktan sila, ibig sabihin guilty po sila.
dahil may nagawa silang mali. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre credits dun sa boses na narinig nyo. Walang iba kundi kay Sir Jake Magnus. Ayan, mga katunay, kayo ano masasabi nyo tungkol dito? Saluhan ng saluhan, no? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.